Okay, magandang tanghali mga kamaster. Meron naman tayong ibabahaging konting kaalaman ulit. Pero balik muna tayo dun sa ano naman, sa ibang hindi natuwa dun sa mga vlog natin. Meron naman, pero mas maraming natuwa. Pero merong mga hindi natuwa. Hindi ko alam kung, hindi naman na sinasabi kung siya ipo-point out ko dito. Pero ang nangyayari kasi, syempre, nag-vlog tayo para sa ating mga technician. May mga nagsabi na goods, ayos, kasi dagdag kaalaman yun sa kanila. Pero yung mga marurunong, hindi sila natuwa. Sabihin, sila yung mga alam na nila. Sabihin, tama ba na i-share natin yung kaalaman natin sa ibang technician? Sabihin, kasi about dun sa sinabi nung isang nag-comment na nag-comment dun sa video natin na sabi niya, kapag i-share natin lahat ng nalalaman natin, bababa yung value ng pagiging yung value para presyuhan. Kumbaga, yung sa atin, kumbaga, sikat daw tayo ngayon. Oo, sikat daw ako ngayon. Pero pagdating ng araw, mararamdaman ko na, yun nga, pero bumaba na yung value ng pagiging technician natin, yung para sa singil, o kaya malalaman daw kasi ng customer yung ano. Masama ba magbigay ng kaalaman sa mga taong kailangan ng nalalaman? Siyempre, kailangan nilang malaman. Ako, natututo ako sa YouTube. Tulad ni Kamaster, yan, Lon. Kamaster Lon. JDL, si Lakay, si Calibre, yan. Yan yung mga pinapanood natin nung time na baguhan lang ako sa pagre-repair. Ngayon, siyempre, yung nalaman ko, kasi libre ko lang yung nalaman sa kanila, shiner nila eh. Siyempre, para makaganti man ako dun sa pagiging pagbablog din nila, yung parang i-shiner nila eh. Yung nalalaman ko naman, i-share ko rin. Kasi wala namang bayad yun eh. Pinanood ko lang. Pero sa bagay, marami ring oras ang ginugol ko para matutunan yung mga tinuro nila. Hindi ko naman lahat yun kinuha para matutunan ko talaga lahat eh. May natutunan ako sa kanila, pero syempre kailangan i-upgrade ko rin yun. Okay? Sige, kasi tawag sa amin yung sa nag-comment is anay kami ng industriya, yung mga nagtuturo ng vlog na ganito. Kasi pag nalaban ng customer, syempre baka hindi naman pag-gawa, pero siguro conforme naman yun sa customer, di ba? Meron mga customer na tawag dito techtomer. Nag-aalam ng mga ganyan, ng mga sa YouTube, pinapanood nila, bago pag nalaman nila, sila na lang ang gagawa. Pero siguro hindi naman lahat ganun. Kalimitan pa itong vlog na to para sa mga technician talaga to. Ngayon, kung mapapanood din ng mga techtomer, mga customer natin, nasa kanila na yun kung gusto nila gawin. Kaso risky, di ba? Kuryente itong kalaban. Hindi to basta-basta pinanood mo, ganun ka lang. Siyempre, may mga gamit din dito na hindi mo pwedeng hiramin sa kapitbahay mo. May mga gamit tayo na tulad ng mga gauge, yun nga, mga tester, wala naman yung iba niyan. Kumbaga, kalimitan, di ba? Marami tayong special tools na ginagamit tayo, mga EasyTech, tsaka mga rep na gumagawa. Tayo mga technician ng rep. O ngayon, okay, tapos na tayo doon. Sa mga gustong ipagpatuloy natin yung pagbigay natin ng kaalaman sa ibang technician, comment po kayo kung gusto nyo po ituloy natin kasi or baguhin na natin yung vlog, mag-vlog na lang tayo. Pero basta gusto ko talaga, kung ano lang nalaman ko, hindi naman lahat ituturo rin eh. Hindi lahat pwede nating ano yun, kasi hindi porket na-encounter ko, yun din yung problema ng board nyo, di ba? Ay tinuturo ko lang kung ano yung na-encounter ko. Okay, o sige, balik na tayo. Ito na ituturo ko. Ito alam ko, marami nang nakakaalam din ito. Marami na, siguro magagaling, pero marami pa rin ako nababasa sa comment na hindi nila masyado kabisado tong link na to. Ganun ulit tayo. Samsung double board. Ayan, double board. Yung mga blinking dito, pag-usapan natin. Marami rito sa atin ang may alam na. O yung magagaling, skip nyo na lang yung video. Ngayon dun sa mga medyo nalilito dito sa mga blinking ito para sa wrong finding ng mga technician, ito yung video na yun. Okay? Ito turo ko ha. Kasi kunwari nag-blink yung LED nito, nag-blink ng tatlo ha. Blinking 3. Magbi-blink naman to ng 10. Ibig sabihin 3 to 10 blinks. Ano ba ang issue ng 3 blinks and 10 blinks? Kasi yung 10 blinks, communication error yon. Magbi-blink to ng tatlo, hindi pa to magbi-blink. Siguro, bago pa to mag-blink ng 10, siguro may
30 seconds ata. Kasi ilalabas nito na hindi nagko-communicate yung compressor sa IPM. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng 3 to 10 blinks? 3 blink dito, 3 blink dito, at 10 blink dito. Okay, pwedeng maging 11 to kung i-stack yung rep nyo. Pero focus lang tayo sa 10 blinks muna. 3 to 10 blinks. Diba? Ang ibig sabihin ng 3 to 10 blinks, 3 blinks ng maliit, 10 blinks ng malaki, compressor. Sira ang compressor ng refrigerator, the Samsung. Yun yung unang tutorial natin sa 3 to 10 blinks. Okay, dito naman. Yung nagana naman ng compressor bago nagbi-blink to ng 11 blink. Maraming basa, marami nang nakakalam nito ha. Hindi to para sa inyo yung mga galing. Para to dun sa narorong finding kung ano yung bibili nila kasi bibili sila nito. Ang sira pala is fan motor lang. Ibig sabihin ng 11 blinks, steady naman to. Naka-steady to ha, steady light. Bago to naman is 11 blinks, nagbi-blink to ng 11. Bilangin nyo may 11. Ang ibig sabihin, stack up yung fan motor nyo, yung blower fan sa loob ng refrigerator. Ibig sabihin, 11 blink issue is fan motor stack up or palitin na siya. Kasi meron gumagana pa siya bago natigil na rin. 11 blinks. Dito yun sa malaking board. Dito steady, dito 11 blinks. Ang ibig sabihin nun, fan motor problem. Okay? Meron pa isa. 1 blink and 10 blink. Okay, 1 blink dito, tapos 10 blink dito. Ibig sabihin ng 10 blink, communication error. Walang communicate sa isa't isa. Ibig sabihin yung 10 blinks, communication error. Okay, ang issue, 1 blink dito, 10 blinks dito. Ang issue, IPM. Kailangan nyo na magpalit ng IPM board. Diba? Ito ang papalitan nyo, IPM. Meron dito marurunong mag-repair nito. Ako kasi hindi ko na ito nire-repair kasi marami naman dumadating ditong ganito. Pero may mga iniwan ako dito mga sira. In the future siguro pag ako sinipag kasi marami akong ginagawa. Gagawin ko to. Siguro i-repair ko bago saka na natin i-vlog pag na-repair natin to. Pero sabi IPM magkano ang IPM nito? Medyo mahal din kung bibilin mo naman to sa akin 1,000 pesos lang to. Diba? 1,000 pesos lang to sa akin pag binili mo. Ngayon, pag bumili ka ng IPM, siguro, meron to mga, hindi ko alam, 300, 400 bago re-repair mo pa. Paano kung hindi yun naman sira? Pinahirapan mo na yung sarili mo. Bumili ka na ng isang buo, palitan mo na. Pero yung magagaling na re-repair to, yun, saludo ako sa kanila. Kay Lalakay, Master Lon, kay JDL, kay Calibre. Yan, mga batikang nating mga magagaling talaga sa repair ng board. Okay? Yun yung, balik tayo sa 1 blink and 10 blinks. Ito ang sira, IPM. Okay? Okay, dalawa lang muna. Kasi yung iba, meron pa, ituturo ko sa medyo mahaba na yung video ano pa ba yung kalimitan sira nito? Meron nito, ang blink is 9 blinks. Yon, 9 blinks. Pwede 9 blinks. Pag nag-9 blinks siya, ito, hindi mo rin to makikita na, gagana rin siya, pero makikita mo nag-blink to ng 9 blinks. Bago titigil din to, mamamatay din. Ngayon, ang pinaka 9 blinks niya naman, dito, 9 blinks. Ang 9 blinks niya, yung thermostat control. Yun ang palitan mo. Kasi nag-uumido yun. Pwedeng linisin nyo lang kasi hindi siya nagko-contact magna 9 blinks. Ngayon, kung tuloy-tuloy naman yung ilaw nito, pwedeng may problema yung sensor nito na nakadikit dun sa may bakal. Katabi lang nito, meron siyang sensor ditong kulay white. Pero bihira masira yun, kaya kung nahugot lang, baka malay nyo, nahugot lang, pero hindi masyado issue yun. Matibay yung sensor na yun. Okay? Pag hindi naman nagtutunaw yung unit, ito pa. Sige, ito na. Sigat sa area natin. Hindi nagtutunaw yun. Ano to ha? Samsung refrigerator double board ha? Meron kasing mga lumabas na one board na. Saka natin talakayin yun. Doon sa one board na. Ito, double board to. Ibig sabihin, may magtag-isang blinking to. Pero, may ibig sabihin yun. Okay, yung 5 blinks, hindi nagtutunaw. Pag nagpa 5 blinks to, running siya, steady red. Bago running, steady red. Ang ibig sabihin is overheating. Sabihin, hindi nagpapahinga yung compressor. Sabihin, sobrang init na. Nakaka-detect na yung motherboard, yung sensor niya na hindi siya nagpapahinga. Ano ang issue? Medyo masalimut yung issue ng tawag dito yung 5 blinks ito. Kasi nga, ang ibig sabihin ng hindi nagpapahinga, hindi siya nagtutunaw. Pwedeng fuse, pwedeng sensor, pwedeng heater. Ayan, pwede rin yung thermostat control. Pwede rin yung kasi hindi na siya nagko-command, change value na. Okay? Steady red, 5 blinks error.
Ang ibig sabihin, hindi nagtutunaw. Pwede, magto-troubleshoot ka na nito doon sa loob. Yun nga, sinabi ko, pwedeng heater, pwedeng sensor, pwedeng fuse heater, at pwede yung thermostat control na yung knob control. Yan. Okay, salamat mga master. Sana dumami pa yung naniniwala na mas mabuti magbigay ng kaalaman kaysa ipagdamot natin yung nalalaman natin. Okay, salamat mga master. Goods!